Hello guys, welcome back. So kahapon yun nga, napakainit na, naka-ano na lang kami, naka-t-shirt na lang kami. Tapos yun today, biglang lumamig na naman, nag-drop yung temperature. So ayun, back to jacket. Yan, si Mrs. nga pala kasama ko ngayon. At alam nyo ba guys, dito sa lugar namin, no, may isa pala ditong historic place, no? Kung kilala ninyo si Alexander Graham Bell, naka-invento ng first telephone. So, alam niyo ba, nandito lang pala sa lugar namin at nadadaanan. So, nandito nga kami ngayon, papakita ko yung bahay niya, no? Yan Bell Homestead. So yan yung niya, yung bahay nila. So diyan daw may may tawag dito. May parang workshop siya diyan, na diyan niya inimbento yung first telephone. So papasok sana kami diyan kaso sarado pa, kaya dumaan lang kami. Kasi along the way naman to papunta doon sa pinupuntahan naming pagpapagasolina ng mura doon sa reserve. So close pa kasi siya mamaya pa siya mag-open ng 1, naka break time. So free naman yung pagpasok dyan. Pag maglalakad ka lang, palibot dun sa bahay niya. Pero kapag papasok ka daw dun sa mismong bahay, kasama yung yung tour guide. May kasama ng tour guide, so may bayad pala parang sa adult is 13 bucks. Tapos 8 bucks yata sa mga kids. So iikutan na lang namin doon. Papakita ko sa inyo yung bahay niya. So nakakatuwa lang malaman kasi Alexander Graham Bell is famous siya sa mga sa schools during nag-aaral pa tayo. I know sa yan mga science subject, 'di ba? So sa mga inventors tsaka mga scientists. So nakakatuwa lang kasi dati sa aklat mo lang siya mababasa during school days. Pero ngayon, nandito pala ako mismo nakatira kung saan nandoon din yung bahay niya. Nandito kami. So tara ikutan natin, pakita ko sa inyo. Wala namang masyadong tao kasi linggo ngayon, pero yun, gusto ko lang na makita ninyo kasi free naman na pumunta dyan. Ayaw lang namin bumaba kasi nga malamig. Maybe next time papasukin namin yung loob para makita rin natin yung pinakaunang telephone na invento ni Mr. Alexander Graham Bell. Kaya pala yung lugar namin guys dito ay Bell City yung tawag. Kasi nga pala tawag dito pala nakatira yung famous na si Alexander Graham Bell. Maganda yung history niya kung mababasa ninyo. Kung limot nyo na ngayon, at least kung mababasa nyo, maganda yung kanyang history. So yan yung bahay na guys. So papasok ako dito sa loob. Iikot lang tayo. Gusto ko lang ding makita. Yan. Ito yung office nila. Tapos ito tawag dito. Yan yung bahay nila. Tapos yan kung makikita ninyo, yan, Bell Homestead, 'di ba? So yan yung pwede pumasok diyan, mag-tour. Yan yung bahay niya sa unahan. Ayan. Malamig kasi kaya hindi makapasok. By the way, dinaan lang namin. Tapos babalik na rin kami. So next time babalik na lang kami dito. Babalikan namin yan guys. So, parang ang gandang pumasok sa loob, makita yung mga ancient na telephone. 'Di ba? Ayun kasi medyo mahilig ako sa mga history. So hindi ko pa papalampasin 'yan. Next time babalikan ko 'yan. Kapag maganda na ulit yung panahon, kapag summer, lang kami, magbibili kami na lang ng ticket online para makapasok kami diyan. So, 'yun. Road close, local traffic only. Road close pala doon sa unan. Tingnan natin. Babalik pala tayo. Okay guys, close pala yung daanan, kaya babalik tayo. Makikita natin yung bahay niya mismo ng buo. So yan, ito yung bahay niya. Close pala yung daan dyan, kaya pala walang dumadaan. So ito na yung bahay niya. Yan, yung bahay ni Alexander Graham Bell. So yan, yung homestead. Next time papasyal tayo dyan para i-tour ko kayo minsan dyan sa kanyang bahay para makita natin yung
pinakaunang telepono na naimbento ni Mr. Alexander Graham Bell. Yan. Pupunta nga pala ulit kami dun sa murang binibilhan ng gasolina kasi mag-grocery din kami ngayon sa Hamilton. And then yung bilihan ng mura na yun, which is yung lugar is sa reserve, madadaanan naman namin kasi marami namang daanan tagusan kahit hindi kami gumamit ng freeway. Dito kami sa country road dadaan, madadaanan namin siya, hindi naman siya out of way. So mas mura pa rin kasi yung gas doon sa ngayon compare dito. So hindi pa rin kasi bumababa diba yung price ng mga gasolina, kaya doon na lang kami maggagas. So mas malaki kasi yung matitipid kapag kapag doon kami naggas ng marami. So magpo-full tank ka doon, tapos ano na yun, magagamit mo na ng, kung bahay lang tsaka trabaho, mga 2 linggo na yun. Mura kasi siya. Kaya sa presyo ng gasolina ngayon, much better maghanap kayo ng ng mas murang mapapakargahan ninyo ng gasolina. Pero kung pupunta kayo sabay medyo malayo, tapos yung kakarga ninyo kukunti lang din naman, wala din, sayang lang din. Kaya mas maganda magkarga na kayo ng ng marami. Rolling slow, yeah. The sun's sinking low. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Guys, ito yung pinakaunang gasoline station na makikita pag pupunta ka dito. So yung price nila dito pag regular is 154 kapag regular. So ito yung pinakauna, tapos may katabi siya dito yung Oasis. Dito naman 161 ang regular. So medyo mataas pa. Dito tayo sa unahan. May pinakamura dito sa unahan pa yung sa Shell. Hanapin natin check muna natin hanggang dulo. Kakanbas natin kung saan yung pinakamura, tapos babalik tayo. Kasi magkakaiba nga sila ng ng price. Dito naman ay 161 ang regular. 161 regular dito. So medyo mataas. Yung kanina pinakauna magkano na 150 plus lang yan. So sa unahan pa tayo kasi marami pa to hanggang dun sa dulo. Ito nga palang bilihan ng sigarilyo na mura. Yan. Mura sigarilyo dyan Tapos dito may gasoline station din dito. Yan, dito iba rin yung price. Dito ay regular nila dito ay 153. 162 pala dito kapag regular. Kapag native ka 153 lang. Kapag hindi ka native 162. So yung kanina doon pag hindi native 161, tapos yung native 151 ba? Yung pinakauna, parang gano'n. So dito sa unahan marami pa. Ang mura daw dito yung Shell. So check natin yung Shell. Ay hindi pala, sarado pala yung Shell na ito. Doon tayo sa isang Shell sa dulo. After ng stoplight, may 2 or 3 gasoline station pa doon sa unahan. Check na natin. Ito tabako din to Mura din sigarilyo siguro. Dito na tayo sa lugar ng Six Nations. Dito kami nagpagasolina last time. So after namin yung magpagas dyan, sa unahan pala niyan yung Shell, hindi namin alam. Ay mas mura pala doon sa Shell. So dito nga yung kapag regular na non-native 162, so medyo mataas dito. Yung doon kanina pag non-native 161 lang. So dito tayo sa unahan. Yan yung Shell. Sabi nila mura daw dyan sa Shell. So itatry natin ngayon dito sa Shell kung magkano nga ang price. Mas mura nga. Dito na tayo. Kaso mahaba yung pila. 159 lang pala dito. So ito na nga yung pinakamura so far. So dito
tayo. So pipila tayo guys. Mura dito, non-status is 159 or yung tinatawag na non-native. So hanap lang tayo ng ano, pipilahan kasi dito sila yung sila yung nagkakarga ng gas, hindi tayo. So dito tayo. Dito tayo sa pagkano. Close muna na. So guys, nandito na tayo, nagpapakarga na. Ayun. Antayin lang natin. Dami nagpapaano dito guys, dami nagpapagasolina. So at least nandito tayo. Pwede pala na may self-service din pala. Pero dito kasi ako pumila sa full serve. Kaya sila na, malamig din, ayaw akong lumabas. Siya na yung nagkarga. Antayin na natin at magbabayad tayo. At least mas mura dito kasi doon sa amin nasa 170 na. Dito 159. Diba? Laki ng difference, ilang cents din yun. Medyo nakatipid-tipid tayo ng konti. Ayun, nilinisan pa yung salamin. So yun, tapos na tayo guys, no? Pagpagas na tayo ng marami. Nakaraan kasi doon pa kami sa unahan. Wait lang. Nag-ano muna tayo. Dadaan lang ako sa gilid. Maglanabi. One eternity later. A few moments later. So guys, dahil nahiligan namin ang mag-road trip, samahan nyo kaming maligaw. Naliligaw na kami guys. Di na namin alam saan kami pupunta. Basta naliligaw na kami dito sa kagubatan. Saan sana kami dinadala ng aming Google Map. As you can see, parang bilang lang halos sa daliri kung ilan yung dumadaan. So, ayun pa nga. Mirror Cemetery. So, mukhang Hindi na natin alam saan to. Basta sinusundan ko na lang yung malayo-layo to at malawak-lawak na lupain. Kung kami naman, may amoy. Amoy. Amoy ng... Anong amoy yun? Hindi ko alam anong amoy yun. Raccoon. Baka skunk. So, ngayon lang kami dito talaga guys nakadaan. Kasi bago to sa namin sa paningin namin. Hindi ko alam saan kami pinapa-shortcut nitong Google Map. Basta kagubatan siya. Parang nakakatakot dito kapag gabi. Tsaka yun nga, pag nasiraan ka dito parang layo na tutulong sa'yo. A few moments later. Namili lang kami ng mga pantrabaho niya ng damit. Uwi na kami at malamig na rin. tara maliwanag pa. Pero maliwanag pa kasi tayo. Dito, diretso tayo. Kasi, magsasabi na ng gabi. Pero tingnan nyo naman, maliwanag pa ulit. Dito nga pala kami sa Hamilton, sa Lime Ridge. Saan ba tayo nakapark? Ang laki kasi ng parking dito. Lalakad na kami. Malayo yun ang pag-park namin. Dito, sa pinakadulo pala tayo. Di nalalamig Lamig na nga So guys, yun nga, tapos na kaming mamili. Kasi pumunta kami dito sa Hamilton. Nag-grocery kami kanina din at saka ngayon pa uwi, dumaan muna kami dito sa Lime Ridge Mall. Kasi bumili nga si Mrs. ng kanyang mga pantrabaho. Sakto sale yung doon. H&M, kaya nakabili siya ng mga pantrabaho niya sa murang halaga, no? Murang halaga. Kaya 70%. naka 70% ba 70% off daw yun, 'di ba? Malaking bagay 'yan kahit papaano. Malaking tipid kaysa bumili ka sa thrift store. Yung sale na price dito, halos ka price na rin sa thrift store tapos bago pa to. So kaya ito na lang yung ito na yung binili niya. At yun nga, gusto ko nga lang shoutout yung Pinoy Tambayan namin. Nakaraan nga pala umakyat doon yung mga idol natin, mga vlogger, especially
Idol Ferds TV, no? First time niya umakyat doon. Tapos yun nga, nag-share siya ng mga tips and experiences niya dito sa Canada bilang isang dairy farm worker, no? Actually, nasa Pilipinas pa nga lang ako, pinapanood ko na talaga siya. Nagko-comment ako before dun sa kanya. Then nasasagot niya naman. And then hindi na sana nakapunta rin naman ako dito sa Canada. Nakakatuwa lang kasi dati pinapanood ko lang, tapos ngayon nakakapasok na siya dun sa namin sa live stream namin na yun nga ang Pinoy Tambayan. So guys, pakisuportahan niyo yung mga Pinoy Tambayan natin. And also yung mga taga US din pala na mga nagba-vlog, no. Nakikiano rin sila, nakiki-join sila doon sa atin para magbigay din ng mga tips about sa pamumuhay nila dito. So dito ko na lang tatapusin yung vlog na to, at maraming salamat sa sumusuporta sa channel ko, and yun, keep safe and God bless to everyone. Bye.